So sa part ng Meralco, mga magkano po ang napapakinabang niya sa systems loss? Ang mga nakokolekta niya, batay doon sa ni-report niya, sa taong ito, nasa 3.2 billion ang average per month. So, nung nakaraang taon, umabot ng mga 30 billion ang total na nakolekta niya bilang system loss. Pero ang kabuuan itong halagang ito ay ibinayad niya rin doon sa mga generation companies na pinagkunan niya ng kuryente. Pero sa report po ng Meralco last year, magkano kinita ng Meralco, sir? Wala ko yung kabuuan, pero ang sinasabi niya, umabot din naman ng mga nasa 50 billion ang kinita niya. Oho. E di kung 50 minus, may meron pa rin matitirang 20 billion para sa kanya, attorney? Oo, kung yan ang pagbabasihan natin, yung ulat o yung nire-report niya na kinita niya. Pero syempre, ang kinita niya na yan, kung titingnan natin yung kabuang halaga ng ininvest niya, yung ginugol niya para sa pagpapatayo ng mga linya. Okay. So maaring maliit pa yan sa kung tutusin kung ano yung reasonabling rate of return para sa kanyang naipundar sa kanyang negosyo. Yung Ito mga naman- investment nga niya. Oh. Yun naman pong mga generation, yung, di ba, dun binabayad ng Meralco, di ba? Oo. Hindi ba pwedeng maghati sila nung kahit na may at least may contribution yung ano ba yung pinagkukunan? NGCP po ba? Ang pinagkukulan yung mga planta, kaya lang yung mga kuryenteng yan, dumadaloy muna sa kawad ng NGCP bago maihati doon sa distribution systems. O ibig sabihin may systems loss pa rin sa NGCP? Doon sa transmission level, pag dumaan yung kuryente doon, meron din kasi nga yan ay law of physics. Opo. Pag dumaan sa kawad ng kuryente, nag-iinit at may nawawalang kuryente. Pero dahil malalaking voltahe yung transmission wires, maliit lang ang persento ng nawawala kumpara doon sa mga distribution wires na mas mababang voltahe. At saka maraming linya, no? Oo. At nandyan pa yung pagnanakaw kasi kung mababa na yung voltahe, dyan pwedeng may kumalikot o merong mag-jumper or illegal connection dahil medyo mababa na yung voltahe. Oho. Sa tingin ko, attorney, kasi itong pinakikita namin sa video na, di ba, yung Mga kable ng at napakadaming kuryente. kable eh. It's about time Oo. siguro na ayusin yung mga linya, no? Na dapat hindi, kasi mas lalong dumadami yung pinagdadaluyan, mas lumalaki ang systems loss. Tama po ba? Pagka humahaba yung linya, karaniwan na talagang lumalaki ang system loss. Yung namang mga kable na parang spaghetti na Yes. nakikita natin, lalo dyan sa mga matataong lugar o sa Opo. mga syudad, ito ay hindi lamang kawad ng kuryente. Marami na rin dyan mga cable, telepono. Kaya hindi na nga din maganda sa mata. Mahinam nga na mayroon tayong maging programa na para yung mga ibang linya na hindi naman talaga ginagamit na ay pwedeng matanggal na malinis para medyo maging presentable naman yung ating mga linya ng kuryente. Oho. Last point na lang, kasi nabanggit lang natin na Meralco, no? Sa mga electric cooperatives po, alam mo, tinigil natin ang paniningil ng systems loss. Meron bang electric cooperative na magsasara? Diyan na mas maraming dapat nating bantayang electric cooperatives kasi Opo. nga una yung sinisingil nila ngayon matagal nang hindi na-adjust. Ikalawa, yung singil nila nung itinakda namin, wala kaming isinasama diyan na kita nila kasi nga itong mga electric cooperatives natin ay non-stock, non-profit. Kaya yung kanilang singil ay talagang binubuo lang nung kanilang actual na kakailanganing makuha or masingil para pambaya doon sa gastos nila sa pagpapasweldo, doon sa mga fuel na kanilang ginagamit sa kanilang operasyon. So ito lamang ang kanilang nasisingil at kung merong madagdag na dapat nilang bayaran or akuin na gastos sa system loss, ay mahirapan sila kung hindi natin re-revisahin yung kanilang kasalukuyang singil o kaya naman ay bibigyan sila ng abilidad na mas mapaganda yung kanilang mga linya nang sa ganon ay mapababa nila yung kanilang system loss. Hindi naman po kaya dahil sa may systems loss, no, Nelson, tsaka Attorney Francis, kaya hindi nila hinihigpitan yung pagkapatupad nung
hulihin ang mga nagnanakaw ng kuryente kasi may magbabayad naman? Pwedeng ganyan din ang kanilang pag-iisip, pero Opo. kaya din tayo merong cap. Dahil kung talagang pababayaan nila ang pagnanakaw at hindi nila sasawatahin ito, Opo. ay maaaring lumampas sila doon sa itinakdang cap at sila ngayon ang sasagot nito. Kaya ito rin yung isang tinitingnan kung pwede nga na medyo mas higpitan na yung parte ng non-technical system laws at ibaba yung cap nang sa ganon talagang mas maging maigting ang panguhuli ng ating mga electric cooperatives at yung mga pribadong kumpanya sa panguhuli nila doon sa mga gumagawa ng mga pagnanakaw o illegal na connection. Aha.